Kumusta mga kanoisi? Welcome back sa ating YouTube channel, Lip Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to ay mula na naman to kay The News Board. So meron to pamagat na kakapasok lang bumaliktad na PBBM Duterte galit matapos nalantad tunay na nangyari VP Sara Trillanes. So yan, panonoorin natin, bibigyan natin ng reaction. So again, ang video to ay mula kay The News Board. So supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo na mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So please subscribe. So, nakasubscribe na ba lahat? So, yun, again, bago natin, or di natin tatagalin pa, simulan na natin baka gawin pa ng China. Again, pamagat ng video ito, kakapasok lang, bumaliktad na PBBM Duterte galit matapos nalantad tunay na nangyari VP Sara Trillanes. So, The News Board, full of noisy. Like, comment, share, subscribe. Start! Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos ang matinding paninira ng mga alipores ni Duterte, abay lalong doble kayod ang mga Duterte sa pagpaktorya umano ng mga paninira, lalo na kay Pangulong Marcos sa pangunguna. Grabe, ano. Tapos ngayon, kikwestiyonin pa nila si PBBM na bakit daw ganyan yung Pangulo, bumaphanat daw. Yan lang ang kayo lang parati, di ba? Ng dating Pangulo para ilihis ang mga kabulastugan nito at gawing tanga ang taong bayan. Abay heto, nilantad ang matinding pasabog ng dating senador. Kasi si Duterte, ang tawag dyan fake news factory. Yung pathological liar siya. And he uses that skill for his convenience. 1 out of 10, magsasabi siya ng totoo if it would be convenient. Pero 9 out of 10, he will just lie para makover yung kanyang ultimate agenda. So in this case, actually, dati nung nasa side pa ako ng some kind mga DDS, hindi ako naniniwala sa mga ganitong mga ganitong statement. Pero ngayon na parang napapatunayan na natin, or napuprove na natin mismo kasi based nga sa mga pinapakita nila, di ba, na like for example, yung mga kahit anong sabihin ni PRRD is parang okay lang, di ba? Kasi pwede niya lang ilusot yun sa na parang hindi niyo naman kilala yung presidente. Joker naman yan, joke lang naman yun. So parang wala lang. Ang siste tuloy, sila yung parang may tinatawag na anong tawag dyan? Immune sila sa pagpapakalat ng fake news. Kasi pwede nilang ilusot sa joke lang eh. Diba? Like malaya silang sabihin ang anumang pami-make news. Alam niyo yung ganyang style, nakakainis lang. sabi niya pupunta siya ng ICC. Nung nape-press na siya, hindi talaga. So, Duterte, giniba niya yung bansa. Dami niyang pinatay ng mga Pilipino. Nung panahon nung administration niya, thousands died. That was not a joke, di ba? And he was very clear about that. Kaya hindi pwede yun. Kaya tama yung kinasuhan siya ni General Torre na paliwanag mo na lang yan sa korte kung joke yan o hindi. But you don't joke about those things. Actually, they're picking up. Their numbers are picking up dahil dun sa kanilang actually din mukhang malulusot or mailulusot ni PRRD yung joke niya na parang 15 senators na pachuchugin niya kasi may mga attorneys din talaga na nag-explain na about doon. And then I think hindi talaga daw ganun yun kalakas. Nakakalungkot man pero I think yan talaga yung law natin dito na parang malulusotan daw talaga ni PRRD yan. Kung pwede lang sanang hindi ipalusot, diba? Pero wala tayong magagawa. Troll factory. Nag-expand sila ulit ng social media machinery nila at ganon, they deceive people. Yun yung sikreto nila. It shows, reflective yun dun sa kanilang saloobin, yung kanilang biases and motivations. Pare-parehas yung mga Duterte camp, they've been defending the aggressions of China, yung intrusion sila sa ating West Philippine Sea. Even nung panahon. Tama, lantaran. Tapos kapag tinatawag mong mga yan na pro-China, nagagalit. Diba? Anak ng teteng. Tapos yung iba naman dyan, para lang iboto ngayong parating na halalan, biglang, makikipag, tsugian tayo dyan sa China yan. Biglang tumatapang, paano magre-re-elect Pero nung nasa pwesto pa sila nakaupo, wala namang ginawa. Inaaway pa yung presidente. Sinasabihan pa na, mukhang natatapangan ako sa presidente natin ngayon, anak ng Choteng. Ni Duterte, he actually directed the AFP to stop conducting EEZ patrols sa West Philippine Sea. Grabe. To give the Chinese the whole place, basically binigay nila. Sila Marcoleta, mga acolytes yan ng mga Dutertes. Ibig sabihin, we have a pro-China motivation dito sa kampo nila. Lalo naman meron naman talaga. Yung mga senador nga nila na parang nire-refer ni PBBM na mga nagdi-deliver lang ng suka. Sila pa mismo yung may mga statement na parang
kaibigan daw natin yung China, di ba? Na parang wala lang, pinapalabas lang nila na tayo pa yung nangaagaw ng territory, di ba? Ang nataranta ang kampo ng mga Duterte matapos ilantad ang mga dagdag ebidensya sa pagiging ninong ng droga ni Pulong at asawa ni Inday, kung saan galit na umano ang dating Pangulong Duterte. Pinatutunayan ni Jimmy Guban na mayroon ng Davao Group. At ang Davao Group na yan ay itong sila Pulong. Kaya yung mga testimonya na yan at mga dagdag na ebidensya kay Mark Taguba at saka kay Jimmy Guban, yun ang ifinail ngayon ni Trillanes bilang supplemental na mga ebidensya. Hindi talaga tinatantanan ni Trillanes ang sila Pulong. So matindi itong nangyari sa mga Duterte. Kasi may kaso si Sara ng impeachment. Tapos yung asawa niya kinasuhan ni Trillanes ng drug smuggling. Kumbaga hindi biro yung ginagawa ni Trillanes na basta lang may sampa ang kaso. Hindi. Ngayong may nakita pang dagdag na mga ebidensya, ifinail niya na naman. At kapag lumabas ang desisyon dyan na may balita nga tayong nasagap ngayon na lumabas ng ibang bansa si PRRD. Well, may mga nagsasabi na parang baka daw nakatunog about doon sa ICC na yon, di ba? Na parang papalapit na or whatsoever. Kaya daw pumunta na ibang bansa, something like that. So, di din natin verified yon. Pero, syempre, based sa mga galawan ng kampo nila, di ba, na kapag paparating na sila sa exciting part na yan, bigla-biglang nawawala, di ba? Bigla-biglang umaalis sa bansa. Kaya nga yung si BP Sara, di natin sure yan kung haharap ba talaga sa impeachment yan, Wala lang. Baka mag-alakibuloy kasi. Meron ng probable cause, makukulong si Pulong, no bail yan. At saka si Manscarpio, itong si Trillanes ang nagpupursige niya. Matapos niyang i-file yung kaso na yan noong 2024, akala natin, kakalimutan na ni Trillanes. Hindi, nag-file pa nung isang araw ng supplemental affidavit. Ibig sabihin, talagang desisyonado si Trillanes na makulong si Pulong at sila Manscarpio. Matindi din to si Trillanes. Kumakandidatong mayor, busy sa pagkandidato, pero hindi pinapabayaan yung mga sinampanyang kaso. Sa tingin ko, magagaling ang mga abogadong tumutulong kay Trillanes. At kung may mga magagaling na abogadong tumutulong kay Trillanes, sino kayang gumagastos diyan? May nag-aasikaso talaga ng kaso eh. Hindi si Trillanes lang yan. Si Trillanes yung nag-file ng kaso, pero mayroon siyang abogado na magagaling diyan, na talagang inaasikaso yan, hindi pinapabayaan. Tama, maraming na din kasi sawa na sa dating administrasyon. Parang, nag-aambagan na lang. Yan. Ngayon, sinong nagbabayad sa mga abogado niya? Sinong nagbabayad? Sa tingin niyo, may nagpupundo diyan. Baka si PBBM, sabi ni Iso Camor. Ako, ganun din ang naiisip ko diyan. Bobby Sarmiento, sabi niya, si Lisa Araneta, ako ganun din. Pareho tayo. Siyempre, hindi naman puprontero diyan sila Lisa Araneta. So kayo, agree din ba kayo doon? Or same din ba kayo ng opinion doon? Kasi wala tayong magagawa dyan. Wala naman tayong knowledge about dyan. So I think more on opinion na lang or hula-hula na lang. Or kung sino nga ba sa tingin natin yung nagpupondo, di ba? Yeah. Pero dahil si Trillanes yung talagang desisyonado, sinusuportahan niya. O kahit man lang financial, kahit mga abogado, legal. Okay din yan. Kaya kung nung panahon ni Duterte, ginamit din nila ang lahat ng influence nila, kapangyarihan. Ay ngayon naman, ganun din ang ginagamit kontra sa kanit, di ba? Anyways, courtesy din pala kay Attorney Enzo, So, supportahan nyo rin yan, men. Whether lang yan. Matapang yan si Trillanes. Imaginin mo, kakasuhan mo si Pulong, kakasuhan mo si Manscarpio, kakasuhan mo si Digo. Buong pamilya ng Duterte, kinasuhan. Si Trillanes may gawa. Ibig sabihin, may mga abogadong nakatutok yan. Magaling ang mga abogado na yan. Alam din yan ang kampo ni Duterte. Alam nila yan. Alam nila na si... Tsaka sana din, magpupush through siya or tatagos talaga siya, Kasi, lang. Siyempre gusto din natin ng justice, diba? Trillanes, may alyansa sa Marcos. Ngayon, ginawa din yan ni Duterte noon. Marami rin siyang mga pinapagalaw. Hindi naman Duterte ang gumagalaw, sila lang yung nasa likod. Ganun din ang ginagawa ngayon, a dose of their own medicine. Kung ano yung ginawa nila noon, ginagawa din sa kanila ngayon. Sigurado, galit na si Duterte dito kay Trillanes. Talagang hindi kami... Ito din yung di ko naiintindihan sa kabila amin. Kasi yung mga ginagawa sa kanila ngayon is ginagawa din naman nila dati. Alam niyo yung sila pa mismo yung may ganang magsabi na ginigipit nyo kami, ginagamit nyo yung power nyo laban sa amin. Iyan din naman yung ginagawa nyo sa sa ABS-CBN. Tapos ngayon kapag gagawin sa inyo ng SMNI, bigla nyong babanatan ngayon na pinapatahimik yung SMNI. Di ba yan din naman yung ginagawa nyo dun dati sa ABS-CBN? Di ba? Tinatantanan nito. Naalala nyo, nung nagkita nga sila doon sa pagdinig sa Senado, sa House, yung babatuhin na ng mic ni Duterte si Trillanes. Galit na galit talaga si Duterte kay Trillanes Pero hindi natakot si Trillanes. Lalaban talaga itong si Trillanes Kaya sangkot dyan sila Pulong at sila Manscarpio. Kaya ang halaga ng ng Pero si Baste, nung nakita sila ni Trillanes, wala, tahimik lang. Sabi niya, sasampalin na tayo or susuntokin. Diba? Di naman niya ginawa. Buti pa si PRRD. Pero siyempre, ilulusot din naman nila yan na nagjo-joke lang naman si PRRD. Slip na yan na siya ay 6.4 billion pesos. Malaking halaga yan. Kaya lang, cleaner kasi ng ombudsman, si Pulong at si Manscarpio. Siyempre, alam naman natin ng ombudsman, mga tao ni Duterte yan. Nang maupo na ngayon, wala na si Duterte. Ay, naisipan ni Trillanes. Wala na si Duterte. Kung noon ay nakalusot si Pulong at si Manscarpio. Ngayon ay panahon na.
Inaral na rin ba ng inyong tanggapan yung sinabi ni Senator Coco Pimentel na kahit walang session, ito yung session para sa mga legislative measures, pwede kung gusto nyo na majority ng mga senator na mag-session kayo at talakayin na itong impeachment case laban kay VP Sara. And Kung gusto nyo na majority ng mga yes, senator. at kung tamang pag-intindi ko kay Senator Coco, hindi lang pwede, kung hindi dapat. At sinasabi din po yan sa rules, no? Sa rules ng Senado, specifically yung Si ano ba yan? Senator Rizal Tiberos. I think so. Courtesy din sa Senate of the Philippines. Senate Rules of Procedure, on impeachment trials. So, sa tingin ko po, batay sa sinabi ni Senator Coco at yung pag-intindi ko rin sa tinatalakay nila sa konstitusyon at sa aming sariling rules on impeachment dito sa Senado, walang pumipigil sa amin na itackle yung articles of impeachment at mag-constitute bilang impeachment court. Ang ginagawa ni SP Cheese, nagiging maingat lang siya sa kanyang hakbangin dahil ayaw daw niya na mabigyan ng bala ang kampo ni VP Sara na makwestiyon ng hakbangin ng Senate sa Korte Suprema. Sige. Well, mag-agree naman tayo doon na naging maingat lang talaga si Chis Escudero, ano. Pero wala yung doubt talaga ng taong bayan is iba yung level eh. 'Di ba? May mga nagtatanong kung ano lang ba talaga yan? Takot ka lang ba talagang magkamali or mabutasan or ano lang talaga? May something. 'Di ba? So hangga't hindi ito masisimulan, yung doubt ng taong bayan is nandyan na talaga yan. Hindi na namin kinailangan intayin yun. Ayan, tumakbo na si VP Sara sa Korte Suprema precisely para hamunin yung impeachment complaint na yun. So in a way, the issues are joined. And muli, napapanahon sabihin, walang pumipigil sa amin sa Senado. Ito pa rin ang aming tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Ma'am, before RG, bukod sa inyo, sino pang ibang senador ang sumusuporta sa stand ni Senator Coco Pimentel at sa panawagang All Senators Caucus? Sa All Senators Caucus, hindi ko pa sigurado kung ilan pa ang sumusuporta sa ideyang yun. But I wouldn't be surprised kung majority na rin na bilang. Ay dahil ilang beses na rin naman kami nag-All Senators. Dapat kung majority na yung bilang, dapat yun na yung masusunod. 'Di ba? Pero wala sila yung nandyan eh. So, sila yung masusunod. Senators Caucus sa mga mahalagang issue na hindi kaagad pinagkakasuhan. And at this time, no, sa taong ito, ano pa ang isa sa pinaka-importante kung di itong tanong ng impeachment? Okay, RG. Even before the adjournment ng February 8, never po bang napag-usapan kahit sa lounge or informally yung matter of impeachment among senators? 'Di ba? February 8 pa. Pero may election din kasi. Grabe, bakit ba kasi? Nirekta or dito pa nila, sa election pa talaga. Pwede namang nung intero, pero yung sa Congress pa kasi. So, parang late na rin. Yeah. Kasi my point here is, do you think Senator Cheese, SP Cheese, will say all of the things and do all of the things that he has done and said so far without asking first yung kanyang mga kasamahan sa mayorya? Maaring kayo, hindi kayo natanong kasi minority kayo, pero yung mga kasama niya naman, parang ang hirap i-imagine na sasabihin niya lahat ng ginawa niya nang hindi man lang tinatanong yung mga kasama niya sa mayorya, di ba? Tama. 'Di ba? Dapat magbe-base siya kasi, sige, pagpalagay na natin na ikaw yung Senate President. Pero syempre, kung ano yung opinion ng majority, 'di ba, kasi magtatanong kayo, 'di ba? Kaya nga Senate President ka tapos mga senators nasa nasa likod mo. Para syempre hindi lang ikaw yung magdedesisyon. Bulol talaga. Pagdedesisyonan yung lahat ng mga senador. 'Di ba? Kaya nga yung taong bayan inis na inis din sa part na to, Well, totoo na may pagka-consultative si SP as a Senate President should be. Kaya, ilang beses din na tuwing, kunwari, suspended ang session sa mga tumpukan sa floor or for that matter sa lounge, of course, magtatanong din siya sa amin. And in fairness sa kanya, kahit sa amin sa minority ni Senator Coco, anong pananaw namin sa ganito o ganyang issue. So, hindi ako magugulat kung nagkonsulta rin siya. And kahit kami, bago pa man nahihinog itong impeachment process, napag-uusapan din yung pananaw ng bawat isa tungkol sa posibilidad noon ng isang impeachment process. So, all the more, 'di ba? Pero syempre after mapag-usapan, 'di ba, dapat may decision agad. So ano pang purpose ng pag-uusap kung hindi din naman pakikinggan kung ano yung opinion ng majority? Well, correct me if I'm wrong, pero wala lang. 'Yun lang din yung nakikita natin as ordinaryong mamamayan ng bansang Pilipinas. Umaasa ako na matutuloy yung All Senators Caucus para dun man lang sa caucus for starters mapag-usapan itutuloy na ba natin yung impeachment trial. And I think na simulan na ni SP pwedeng sa June na daw pag convene namin ulit, pag-resume, pero sa tingin ko tagal talaga ng June. At ito yung pwedeng pakinggan ng mga colleagues namin sa mga argumento ni Senator Coco. Posibleng-posible at para sa akin and I believe para kay Senator Coco mas desirable at kayang gawin mas maaga sa Hunyo. But why would they want to do that now? Kasi why couldn't they have done it earlier if they really wanted it, diba? Kasi kung may boto talaga yan, kung may numero talaga yan, it could have been done as early as last month or early this month. February pa pala. Diba? Pati press nagdududa na tuloy. What more kaya yung taong bayan? Diba? Nakakalungkot din kasi dito is yung taong bayan is walang voice
pagdating sa usaping ganito eh. Totoo, could have been done earlier this month rather than hanggang ngayon parang napipinto pa yung desisyon kung gagawin na namin o hindi. But at least, kung gagawin na namin ngayong Pebrero o Marso, Abril, Mayo, mas okay na yon kesa sa Hunyo pa. So, once mabuo yung desisyon, tingin ko nga hindi lang desisyon, dapat obligasyon sa ilalim ng konstitusyon ng majority na bilang ng mga senador. Again, I don't see anything standing in our way. Ma'am, how would you address pala yung thinking you are a sure convict vote because your party mates in the Akbayan are among the complainants in the first in one of the earlier complaints? Akbayan was the endorser, not a complainant but the endorser of the first complaint. Pero bago pa man hinain nung aming mga allies sa civil society yung several impeachment complaints, bago pa man inendorso yung mga complaints na iyon ng iba't ibang mga Wala talaga, niretratan talaga sila sa sa part na to, 'di ba? So wala. Sila ba naman yung gumawa ng maraming kalaban, 'di ba? Tapos ngayon magugulat pa sila kung bakit yan yung kinahantungan or kahantungan nila, di ba? Sa House, nire-raise na namin dito sa Senado ng minority, nire-raise ko na rin yung mga issue ng transparency and accountability na ilan sa mga importanteng grounds ng iba't ibang articles of impeachment na inihain sa House. So, bago pa man sa mga party or partisan considerations, siguro mas doon nakabata yung tingin ng mga mamamayan kung ano yung posibleng maging boto ko o boto namin. Dahil sa mga... Sana lang hindi nahuli ang lahat, di ba? Kasi useless lang din kung pinapatagal natin. Ika nga ni, sino yung nagsabi nun? Si Cheese ba yun or si Pimentel na kapag next na kasi mangyayari yung impeachment na yan, possible na pwedeng magbago or may mangyari sa mga ebidensya. Diba? May magbago sa mga witnesses. So, the more na pinapatagal, the more na nagiging nagiging complicated. Issue na nakapaloob sa mga grounds. And at the end, syempre, kumbaga, natatanging prosesong impeachment, sabi nila, sui generis. So, bilang Senator Judge, eventually, kung matutuloy na ito, at gaya ng paalala ni SP, magiging impartial, fair, aaralin talaga at titimbangin yung mga ebidensya. Which of course, up to today, ay marami na at mabibigat sa isang parang plain na pagtingin. But again, the impeachment process is unique unto itself. So, ako, excited akong gawin yung tungkulin namin and in that proper frame of mind. So can the Vice President and her supporters expect fairness and impartiality from you? Of course, she can. They can. As she could have and they could have sa mga previous processes na magkasama kami o nagharapan kami. And I expect no less from her. Actually, is it really possible for you to set aside everything that happened in the past, especially in the past budget hearing? Kasi immortalized na yung exchanges ninyo. Tinanong pa talaga eh. Sa YouTube, sa SOCMED, and I'm sure it's still fresh in your mind. So parang how can you divorce that, if you may, from the idea of whatever your appreciation of her arguments and her evidence may be during the trial whenever it happens? No, siyempre, nobody can completely divorce oneself or forget what has happened. At kahit yung mga nasa social media, siyempre, resibo yun sa aming lahat. But the point is, as has been done by senators before and senates before sa mga previous impeachment trials, yun yung hamon sa aming lahat at hamon din sa akin to have that frame of mind na, okay, as if nagsisimula sa simula. Kasi ngayon pa lang naman, if ever magkakaroon ng impeachment process sa particular na public official na ito. Pero do you think ba, magpo-proceed or magiging successful ba talaga tong impeachment na to kay BP Sara or hindi? Comment nga kayo sa baba. Yung yung sa totoong hinala nyo lang talaga na syempre haluan nyo rin ng reality, di ba? Like, grabe. So, kailangan pakinggan ko as it were with new ears, isipin ko with a new mind, but syempre dahil tao, and I think as a responsible legislator, titimbangin ko rin in comparison with previous evidence I have studied, saka previous na appreciation sa mga halimbawa testimony ng mga witnesses about this particular public official sa mga articles na maya't-maya magbabanggit ng mga issue na tinalakay na rin namin dito dati sa Senado. And I guess that's as good as it gets. So hindi ka naman sure convict vote? Are we talking about certainties here? Hindi pa sure. I think kasi I guess that's the question in a lot of people's minds. So is this Senate, when they look at all of you, is he or she going to be a sure convict or sure acquit? There are certain personalities that you can already yan din yung isa sa inaabangan natin na itong impeachment ba na to, mag-e-end up lang ba to sa impeachment lang or makukulong ba siya after? Kasi kung may impeach lang din, medyo tagilid pa tayo dyan, di ba? Na parang, hindi totally natin nakuha yung justice, di ba? Kasi syempre, need makulong yan. Yung mga ordinaryong Pilipino nga, nagnakaw lang ng isang tinapay, kulong nga agad, di ba? Ito pa kayang million. From her friends, from her allies, may mga nagsalita na. So, on the flip side, meron din namang mga nag-iisip na, baka kasi ganito. So, I raise that question to you. Sa bagay, merong mga nagsabi na sure na boboto sila ng no. Ako, I guess the fairest I can say is that merong sure na magsasabi ng no. Sino yun? 'Di ba? Sino yun?
Walang iba kundi si Senator Robin Padilla. Biglang magno-no yung tao Number 1 senator tapos biglang magno-no. Hindi na titingnan kung ano yung mga ebidensya sa impeachment na yan. Buti pa si Willie Rebillame Sabi niya, ako walang kilala, walang kaibigan. Kung yung sinasabi ng ebidensya is ka-impeach ka. Pero ang tanong, totoo or 100% ba na totoo yung sinasabi ni Kuya Will doon? 'Di ba? Yung mga kababayan Yun natin lang. at yung mga colleagues ko dito sa Senado, I think what can be expected of me or of all of us is to make the best decision we can make. And then, yung track record na rin namin will come into play. How have we passed on issues before? And I tend to be a very consistent person in my work. So, I'll start from there. So too early to say na may judgment ka naman. I think fair enough to say na may judgment na akong namumuo the past several years na nakita ko sa performance Kahit wala ni pa itong impeachment. VP on the issues na inimbestiga namin dati or dinebate namin dati, some of which ay mga pumasok sa importanteng grounds ng impeachment. Yun. So, yun lang naman mga kanaisi. So, kayo na masasabi nyo doon. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, ang video to ay mula na naman kay The News Board. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, contribute nyo ng mga ganito reaction video may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Philippine IC. So, like, comment, share, subscribe. So, again, The News Board, original video link in the description box below. Also, courtesy na rin kay Atty. Enzo at Senator Risa Hontiveros, Senate of the Philippines. So, support nyo rin sila or courtesy to them. So, yun lang naman. So, anong masasabi nyo doon? Since, sabi nga ni Senator Risa Hontiveros dito, di ba, na parang kung pwede lang, simulan na agad yan. Di ba? Kasi, majority naman ng mga senador is pabor sila na simulan na nga yan. It's just, yun nga, nagkakatalo-talo lang talaga sila sa word na forthwith or forthwith. Diba? Ewan ko ba, bakit magkaiba sila ng opinion patungkol dyan. And for sure, kung tatanungin si si Senator Bato at si Senator Robin Padilla, iba din yung definition nila ng forthwith na yan. Baka siguro yung definition nila ng forthwith is wag na simulan. Ay, nako, anak ng teteng yan, So, bigla-biglang paiba-iba yung, pag-understand nyo ng mga words kapag ayaw nyo or, ayaw nyong mangyari yung hindi papabor sa inyo. Diba? So, parang na-call out pa nga dito si number 1 Senator Robin Padilla na may mga senador nga na nag-no na agad. Diba? At proud pa sila. Sinasabi pa talaga nila sa mga interviews na pwedeng makita sa TV at sa social media, di ba, na parang, ako, magno-no ako dyan. Siyempre, BP Sara yan Like, men, ano yung loyalty mo? Nasa politiko pala. So, hiyang-hiya naman yung mga bumoto sa'yo, di ba? Ito si Senator Robin talaga, kahit konting delikadesa ba or na parang, hello, hindi lang naman DDS yung bumoto sa'yo sa pagka-senator, di ba? For sure, may bumoto din sa yung, may bumoto sa yung normal na Pilipino na hindi talaga DDS. Meron ding bumoto sa iyo ng mga loyalist. Meron ding bumoto sa iyo ng mga dilawan kasi syempre, yung mga tao natin dito, high percent ng mga voters natin dito is, bumuboto ng mga sikat mga artista. Diba? So, hindi lang sa DDS or hindi lang dapat sa DDS yung loyalty mo, dapat sa taong bayan. And syempre, dapat sa work mo as a senator. Diba? Dapat panindigan mo yung pagiging senator na wala kang bias. Kaya nga, senator ka, legislative, gumagawa ka ng batas. Tapos ikaw mismo, wala kang pake sa kung ano yung mga itatakal dyan, ano yung mga paglilitis, ano yung mga ebidensya, ano yung ibabalandra that day pag nangyari na yung impeachment. Kapag talaga the day na magsimula na itong impeachment tapos lantaran yung mga lantaran yung mga ebidensya, lantaran yung mga paliwanag about sa issue na to. Tapos wala, klaro talaga na ginawa, napatunayan talaga. Tapos mag-no tong mga tao to. Dapat hindi tatanggapin yung mga no nila Di ba? Dapat ipa-explain din sila, parang mga thesis type ba nga, thesis type ba na, sige, paliwanag mo bakit hindi ka boboto, di ba? Bakit magno-no kay malino naman itong mga ebidensyang to
Diba? Tsaka sana wag nilang tanggapin yung ano na parang, si Sarah kasi kilala yan, kaibigan yan. Kasi baka mangyari, gaya nung kay Kibuloy, na parang marami nang isinampa kay Kibuloy, marami ng mga issue na ibinabato kay Kibuloy. Biglang, mabait si Kibuloy. Nagpahiram nga sa akin ng helicopter yan, anak ng teteng. O anong kinalaman ng helicopter ni Kibuloy sa pagiging senador mo dyan, di ba? Ay, nako. So, yun lang naman. Kasi, syempre, alam niyo naman, mga kababayan natin dito, sobrang excited na sa impeachment na to. So, comment down below na lang kayo kung excited kayo, di ba? So, I know for sure marami kayong excited dyan. So, ipakita natin sa kanila kung gaano kayo ka-excited. And again, hanggang dito na lang muna, The News Board. Supportahan nyo yan. Tapos, syempre, our YouTube channel, Plebinaisi. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Subscribe nyo na. Subscribe? Naka-subscribe na? Yeah, that's it. Thanks so much for watching.